even relatives ko na nadala ko sa church. Every Sunday, iba't ibang tao, iba't ibang klase ng tao. Yung kumakatok sa bahay na pilay, nanghihingi ng abuloy or something, naiimbitahan ko sa church. Meron pa ngang isang insidente, muntik ko mapatay. Nasagasaan ko. Yung tao, isa siyang hardinero ng lung center. Kabutihan ng Panginoon, hindi ako dinimanda ng taong yon. Pinasagot lang sa akin yung gasto sa ospital. Pero imbes na yung galit at puot ang umiral, na-develop sa amin yung friendship. Nadala ko pa siya sa church. Siya ay naging born again din. Anong ginagawa niya usually sa church namin? Number 1, nag-i-evangelize siya ng mga Christians. Magaling siya mag-evangelize. Ang maganda lang sa kanya, yung kakulitan niya, minsan nagagamit niya yun to draw people closer to God. Amo namin siya. Pero kumbaga parang kaibigan din, nag-share siya kung yung mga nalalaman niya. Tapos minsan, pangangaralan niya kami. Kumbaga, kung ano yung mga natutunan niya doon. Tapos yung kukwento niya yung mga natutunan niya sa Biblia. Ngayon, humingi ka ba ng tawad sa lola mo at lolo mo sa lahat ng mga kasalanan mo noon? Oo, naman. At pinatawad ka na nila? Oo naman. Oo. Kasi alam mo, ang lola ko ang unang-unang nag-testimony nung ako'y na-born again. Kasi, answered prayer sa kanya yon. Even sa mom ko. Ang mami ko, tumatawag pa yon overseas. Sa California. Tatawagan ako sa bahay. Tapos may ipapakausap sa aking Amerikano na pastor. Yung pala, live yun. Na phone call. Ako naman, minsan, lasing ako. Hindi ko iniintindi. Yung pala, pinagpe-pray over ako through phone. Meron mga ganong insidente. Dadalawin ako ng iba't ibang pastor sa bahay. Inaabutan kami, nagiinuman. Ganon. As in, ang dami pala nag-i-intercede sa akin. At grateful ka sa kanila. Oo ngayon, naman. Dati, busit na busit ka. Dati hindi ko na-appreciate yung mga ganong bagay. Dadalawin ka, yung pala visitation yun. Kahit hindi mga Christians yung kumakatok sa mga bahay-bahay, meron mga ibang sekta, di ba, na mamimigay sila ng leaflets, di ba? O kaya sa bus. Nakatulong din sa'yo yun. Yung sa akin kasi, before, ang alam ko lang na verse sa Bible, John 3:16. Pero ngayon, nung tinanggap ko si Jesus sa buhay ko, marami na. Nagkaroon ako ng interest, ng interest sa pagbabasa ng Biblia. Yun nga, gaya nga ng sabi ko nga sa'yo na sa dami-dami ng eskwelahan na pinasok ko, it never crosses my mind na makakapasok ako o makakatungtong sa Bible school. Hindi ko na-imagine yun. Tapos nakagraduate ako ng practical theology. At craftsmanship. Okay. So, anong message mo para sa mga nanonood ngayon na siguro nasa katayuan mo noon? Ang masasabi ko lang unang-una sa mga kabataan is sundin nila ang payo ng mga magulang nila. Dahil sayang yung oras, di ba? Na maging wasted youth sila, di ba? Pero, gaya na sinabi nga sa Jeremiah, chapter 29, verse 11, na meron plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Meron pa rin pag-asa, meron hope, and para pagpalain pa tayo sa yugto ng ating buhay. Then, ang masasabi ko lang, gaya ng mga kabataan natin ngayon na lugmok sa bisyo, yung iba naman nai-involve sa mga trouble, yung iba naman, yung interes sa pag-aaral, nawawala, dala rin ng kabuhayan or ano. May plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Inuna lang din ako sa pagbabago, pero lahat din tayo magkakaroon ng changes in life. Very timely, Very timely yung
paghugot niya sa akin from darkness into light. Gaya nga rin ng sinabi, di ba, na kahit yung kasalanan natin as dark as a scarlet, di ba? Pag tinanggap natin ang Panginoon, pagiging white as a snow, di ba? Ganun tayo pag winash away lahat ng ating mga kasalanan. Is there any other wish that you have na yung may hinihiling ka pa or may dream na gusto mong pang matupad? Mag-excel sa work, then to have a family, tapos yung magiging wife ko, makakatuwang ko sa ministry. Ayun. Okay. Well, it was such a pleasure to have you here on the show. At, My privilege also. ayun. At sana nanonood na ngayon ng kanyang asawa to be. mangyayari sa iyo yun. Kasi di ba God wants to give us the desires of our hearts. Yeah. Sinabi niya sa Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kitang-kita naman sa buhay mo ngayon na napaka-successful ka in every area, spiritually, financially, just every area of your life. And I just want to congratulate you. Thank you very So, much. thank you for joining us today. Yeah. So, I'm sure, nakita niyo naman, puweba ng changed life na as long as you are willing, God is able to change your life around for the good. So, I hope na-inspire kayo ngayong linggo na ito. At sana bumalik kayo next week for another wonderful episode of U-Turn, where you live, you learn.